Maganda at maswerteng araw sa inyo mga kaibigan. Sa araw na ito, nasa pangalawang yugto na tayo sa ating paksa na ah, mga tips paano pagandahin at pasiglahin ang buhay, pag-ibig sa pamamagitan ng pagbago o paggawa ng pirma o signature. Kahapon, ang itinalakay natin ay ang tungkol sa love meter. Paano i-measure kung pasok ka ba sa love meter or pasok ba sa love meter ang stroke ng signature mo or hindi. So, ngayong araw, ang pag-uusapan naman natin yung mga qualities and mga subconscious influences sa signature ng isang tao para makita natin or malalaman natin kung ano ang mga naka-influensya sa buhay pag-ibig o relasyon ng bawat isa, lalo na sa mga couples or mag-boyfriend, mag-girlfriend or sa mga mag-asawa o mga mag-partners regardless of sexual preferences. So, ang pangalawang yugto ay bumubuo ng mga bagay na kailangan natin i-discuss ngayon na nakikita sa pirma. Ang inferiority and insecurity complex ng bawat isa, babae man o lalaki. Ang self-esteem or yung tiwala sa sarili. Yung isa na doon, pati yung pagiging negative thinker or cursory thinker. At saka yung attitude na walang problema, go with the flow lang. Parang kahit na saan idalhin ng tadhana, doon lang siya. So parang pag ganito yung taong makasalamuha mo or magkaroon ka ng relasyon, so kung ikaw ay babae, tapos yung lalaki is ganun lang, go with the flow lang. So ang mangyari sa relationship between couples, ang babae ang always in control. Si lalaki, ano lang, sige, ikaw na bahala, o okay lang ako, yun. Pero later on, magkakaroon ito ng konting problema or mula sa maliit na problema hanggang sa worst na problema. And next is uncertainty. Yung hindi ka sigurado kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay. So, ang relationship, naaapektuhan dahil dito. Regardless kung anong aspeto. Halimbawa, sa career, kung uncertain ka, so naapektuhan yung relationship or pagmamahalan mo with your wife or with your husband or with your boyfriend or with your girlfriend. So kailangan palaging certain, sigurado ka na ito yung gusto mo para hindi maapektuhan lahat. Hindi lang buhay pag-ibig kundi lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao. Ang isa pa is yung lack of focus. So kailangan mayroon kang sense of direction and mayroon kang focus. So halimbawa, ito yung gusto mo mangyari. Dapat stick into it. And pag na-achieve mo, then one after the other. Hindi yung lahat pagsabayin mo or lahat gagawin mo multitask or sabay-sabay. So ang mangyari, marami kang ginagawa and marami ka rin hindi natatapos. So kasama na din doon yung tinatawag na procrastination or procrastination. And ito, yung medyo iba sa pandinig nyo, yung masculinity ng isang babae and yung femininity or femininity ng isang lalaki. So sa Carl Jung yan, analytical psychology, itong ang tawag sa masculinity ng isang babae ay animos. Yung tawag naman ng pagkababae ng isang lalaki ay anima. So yung animos may apat na levels ito. So kung gising ito sa pagkatao ng isang babae, so kailangan alam niya kung how to deal with it. So itong animos, nakikita ito sa stroke ng isang babae dahil ang lagda or pirma or ang signature is a language of a subconscious or unconscious mind na hindi mo alam, gumagawa ka lang ng pirma, yun pala, you are activating a certain portion sa pagkatao mo na you are not aware and you are not familiar. So, yung levels of anima na
or animus pala na active sa pagka-lalaki ng isang babae ay may 4 na levels. Yung una is man of mere physical power. Ang pangalawa is man of action and romance. And yung pangatlo is man as a professor, a clergyman, or an orator. So, pang-apat is man as spiritual guide. So, kung itong nature ng babae, gising na gising sa kanyang pagkatao, magiging manly yung dating niya. So, maging manly. And pwede natin itong ma-regulate by changing or modifying or altering the stroke in the signature. So, kasi kung halimbawa, hindi aware yung babae, gising na gising yung pagiging lalaki niya, magtataka siya, bakit maganda naman ako, may pera naman ako, matalino naman ako, bakit walang lalaki na lumalapit sa akin? Yun pala, mas lalaki pa siya sa lalaki. Kaya ang mangyari, ang lalaki magkakaroon ng intimidation. So, kaya magtataka ka, guwapa ka nga, o matalino ka nga, mayaman ka, pero bakit hindi lumalapit yung lalaki sa'yo? Dahil yung animus o yung pagkalalaki ng pagkababae mo ay sobrang lakas. Yun. Or in other words, sinasabi nila, ay, napakalakas kasi ng personalidad mo. Yun. So, pero hindi lang natatapos doon. May mga elements na kailangan mo magiging aware ka para instead na sobrang lalaki yung dating mo, pwede mo maging balance. Parang ano lang yan eh. Ang kahalimbawa ng animus and anima ay parang yin and yang. Na once na balance yung yin and yang, magkakaroon ng harmony. Hindi yung ang other part nakatulog, tapos yung other part is sobrang active. So, hindi na maganda yon. So, ang magiging effect niyan in the emotional level, walang emotional fulfillment or satisfaction. Pero sa career naman, successful, na-achieve yung goal, pero on the other hand, nagkakaroon ng nakukompromiso yung buhay pag-ibig. Pero actually, pwede naman siya maging balance if you are aware. Yan. So, ganun din sa mga lalaki. Kung gising na gising ang pagkababae ng isang lalaki, ang mangyari, ang kanyang niraradiate na vibration towards women, parang ano siya, parang infeminate, parang babae siya gumalaw, pero ang galing niya. So, sa totoo lang, ang mga malalakas na personalidad ng mga babae, hindi pwedeng mag-attract ng mga lalaking malalakas din ang personalidad. Alam niyo kung bakit? Dahil magkakaroon ng clash. So, magkakaroon kayo ng maglalamangan kayo. Sino magaling sa atin? So, magkakaroon ba ng magandang relasyon sa ganung partnership? Sobrang galing ang lalaki, tapos sobrang galing din ang babae. So, saan sila hahantong? Sa hiwalayan din. So, kailangan mayroong magkakaroon ng tawag dito. Yung isa magaling sa ganitong side, yung isa magaling sa ganitong side, magkakaroon ng tinatawag na complementary. Yan. So, kailangan din, aware din ang isang lalaki na kung active yung pagiging babae niya, kailangan niya rin i-balance para ang dating niya hindi ganun sa babae. So kasi, in the ego level, ang babae, syempre, maghahanap yan ng ganitong lalaki, ganyan yung lalaki, yung criteria ba. So pero, in the subconscious level, she is attracting yung lalaking dapat ganito, yung lalaking dapat ganyan, magaling magluto, maalaga. So, makikita mo yan sa isang lalaki na active yung levels of anima. So, kaya walang negativity kung ang lalaki ganito gumalaw, ganito magsalita. Not necessarily na he is a gay or he is effeminate. Hindi eh. Active lang yung anima niya. So, sa signature, pwede din natin yan mabalanse para kung kailangan mag-act like a man, gagawin niya. And kailangan mag-act like a woman, gagawin niya. The same as with the woman. Kung kailangan mag-act like a man, gagawin niya naturally. And kung kailangan mag-act like a woman, then gagawin niya naturally. Hindi yung
kailangan niya paghirapan, kailangan niya mag-exert ng effort. So, magagawa niya temporarily in the egoistic level. But kung ma-program mo sa subconscious mo, ang dali-dali. Parang kumakain ka lang ng chicken. Yeah. Ang levels of anima o ang pagka-babae ng isang lalaki ay nahahati sa 4. Katulad din ng levels of animos or pagkalalaki ng isang babae. Una, ang unang level ng pagkababae ng isang lalaki ay object of desire, represented by Eve. Ang pangalawa, worldly success, self-reliant, intelligent, and insightful, represented by Helen of Troy. Pangatlo, virtue, represented by Mary the Virgin, and yung pang-apat ay ang wisdom, which is represented by Sophia. So, itong mga levels of anima, pag ang pagkababae ng lalaki ay very dominant, makikita ito sa kanya. Lalo ng babae na magkaroon ng relationship sa kanya o mga taong kahit hindi niya kilala, kasi in the subconscious level he's radiating this kinds of attributes na nakukuha niya deep within sa unconscious mind niya. Talakayin natin kung paano makita yung animos at saka anima sa strokes ng mga babae. Tapos, kasama na doon yung na-mention ko a while ago, yung inferiority complex at saka insecurity complex. Yung high esteem and low esteem, yung negative thinking or negative thinker or cursory thinker, or in other words, yung palaging tinitingnan yung bottom line or worst case scenario. So, actually, hindi maganda yon. At times, pwede rin to find out solutions or course of action, pero pag palagi mong naiisip yan, mai-imbibe mo siya and magiging reality mo. So, advisable not to think cursory or not to think with a bottom line, but to think positively and optimistically. And next is yung going with the flow, at saka yung uncertainty and lack of focus. Actually, marami pa tayong pag-uusapan in the next videos. May 2 pang party tayo kasi may mga other qualities pa na kailangan tayo maging aware para ma-establish yung tinatawag na masigla at magandang relasyon or buhay pag-ibig. So, balik tayo sa subject natin, si Juan A.D. Juan. Paumanhin lang kay Juan A.D. Juan, gamitin lang natin yung pangalan mo for educational purposes, and for Juana A.D. Juan, gagamitin lang natin ito for educational purposes. So, kung nag-i-exist kayong dalawa, just contact me. Pag-uusap tayo. Turuan natin o turuan ko kayo magpirma ng maganda or ideal para magkaroon ng balanced way of life in your career and in your love life and in all other aspects. So, for example, maraming sana discuss ko na in my previous videos na si Juan A.D. Juan pwedeng magkaroon ng maraming signature depende sa mga influences na dominant sa kanya na na-discuss ko rin in my previous videos. And ganun din si Juana. Pwede rin siyang gumawa ng sarili niyang signature based on her influences. So, mag-choose lang tayo ng signature na appropriate para sa dalawa para ma-discuss natin. And i-discuss natin yung variants or yung variable ng strokes na pwede nilang gawin. Halimbawa, si Juan,
ang ginawa niya sa signature niya is J lang, tapos A, tapos D, Juan. Yan. So, manotice nyo, kung i-apply natin yung previous video natin, yung sa love meter. So, kailangan, ang signature ni Juan, hindi palaging vertical. Dapat mayroon siyang inclination. So, isang approach yun. Halimbawa, ganito yung pagkasulat. J, A, D, 1. Manotice nyo, nagkakaroon na siya ng inclination with a certain angle going to the right. So, applying the idea na minention ko a while ago, ang J ni Juan is small letter J. So, pag small letter J, ang pagsulat ni Juan ng first letter ng name niya, it affects with his self-esteem. So, pag small letter ang J ni Juan, mahina o mababa ang self-esteem niya. So, it can affect with his relationship with Juana. Kasi, syempre, pag mababa ang self-esteem mo, ang mangyari niyan, magiging sunod-sunuran ka lang, or parang si Juana as your couple will be in control sa relationship. So, okay lang sa una, pero later, ang ego ni Juana, magre-react niyan. Ako ang babae, bakit ako yung nasusunod? Dapat ikaw din. So, ano bang purpose mo sa life mo? Sa life ko, magiging tatay lang ba ng mga anak ko? Or maging pala lang? Or palamunin? Yan. So, dapat, ang J, it must be capital. So, parang something like this. J, A, D, 1. Yan. So, na-notice nyo na ang J, capital siya. Kasi, kung maging small letter yan, ang mangyari, apektado yung pagkalalaki ni Juan. So, dapat capital letter siya para ma-maintain niya yung masculinity and yung femininity. Magkakaroon lang siya ng balanse para hindi maging dominant yung tinatawag na levels of anima na dormant kay Juan. So, ang ideal na signature ni Juan is something like this para ma-maintain niya ang relationship niya with Juana without inferiorities, without insecurities. Kasi pag small letter ang J ni Juan, nandyan yung inferiorities and insecurities and mababa ang self-esteem. So ang mangyari niyan, parang under desire si Juan. So gusto ba yan ng mga lalaki? Hindi. So dapat ang signature ni Juan must begin with the capital letter J and with the surname capital letter J din, and always extended. Kasi itong stroke na to, this represents optimism and enthusiasm. Halimbawa, ang ginawa ni Juan sa last part ng signature niya, imbes nga na pag ganyan, ginawa niyang ganyan. So, this is a very bad stroke. So, this is what you call cursory thinking or bottom line thinking or negative thinking. So, ina-avoid ito sa intuitive graphology. So, dahil kung palagi mong iniisip ang negative, mangyayari siya without your knowing. So, magiging reality mo. So, to avoid cursory thinking or negative thinking, kailangan ang N, it must be like this. So, ganun din, yung sinabi natin kanina, go with the flow. Pag ganito yung stroke ni Juan, yan, or ganito, yan, purely horizontal, it's either may ending or infinite. Ganun pa rin, kahit na hanggang dito yan sa dulo, Juan will always be go with the flow. So, hindi siya maka-impose ng gusto niya mangyari dahil yun, nasa subconscious niya na okay lang, para walang problema, I have to go with the flow, kahit na may plano pa ako, sige, unahin ko yung sayo. So, with his relationship with Juana, si Juana palagi nasusunod. So, ang mangyari, parang ang setup, under desire si Juan or masunurin or sobrang masunurin si Juan. So para magiging balance, kailangan ganito yung stroke ni Juan sa apelyido niya. Yan. So yon ang sa part ni Juan. Yung sa kay Juana naman,
kay Juana naman. So, halimbawa, si Juana, ang laki ng J niya. Ganyan. Tapos A. Tapos D. Juan. Yan. So, ginawa ko na siyang inclined into or going to the right para, kasi normally sa babae ganun eh. Seldom ka lang makakita na stiff, na stroke. Dito, sobrang laki ng J. So, parang napakalakas ang dating. So, may pagka-superior. May pagka-superior si Juana. So, para hindi siya maging more superior, liitan niya lang konti yung J. Parang something like this lang. Kasi pag ganito na, magiging egoistic na siya or magiging egotistical. So, ang mangyari, magiging sobrang believe siya sa sarili niya. So, ang mangyari sa relationship niya with Juan, siya palagi dapat masunod kasi mas matalino siya eh. Mas magaling siya eh. So, over the years, hanggang tumatagal ang relationship, palaging hindi salita si Juan. Puro na lang si Juana. So, kailangan liitan ni Juana yung chain niya para maging balanse, para si Juan makapaggawa naman ng mga bagay for himself and for the relationship. Lalo na kung halimbawa mag-asawa na sila. So, ang mangyari kasi kung sobrang laki ang J, si Juana ang magiging breadwinner sa family. So parang kasi para sa kanya siya yung superior eh. Ako dapat ang boss dito, hindi si Juan. So para ma-avoid yun, liitan lang konti yung loop ng J. And capital din ng A, tapos capital din ng J, pero hindi gaano kalaki. Dapat katamtaman lang. So dapat ang stroke sa every letter, lalo na sa initials, walang overlapping. So, later on, sa mga next videos natin, i-discuss natin yan, yung tungkol sa overlapping, sa crossings, and superimposing sa strokes. So, as of now, ito lang muna discuss natin kasi medyo matagal-tagal pag itinuloy-tuloy natin, kasama yung sinabi ko a while ago. So, yon. Ang focus naman, kailangan sa signature, palaging may extension. Kasi this is manifestation of energy na focus into something. And kailangan ang character or letters ng signature legibly written para mas maging more assertive, mas maging more organized, and mas maging more certain sa mga gusto niya mangyari. Kasi kung hindi nababasa yan, wala, bahala na. Mangyari ang mangyari. Kung hindi kaya, give up. Kung kaya, mabuti. So dapat magiging consistent para ang focus always sa bagay na mga gusto niyang abutin or mga goals. Then kasi kung walang ganito, halimbawa hindi buo yung Juan, parang something ganito lang. Yan. So this is negative stroke kasi nandyan yung procrastination. Ang daming ginagawa, very preoccupied, multitasker, pero yun, marami din siyang nakakalimutan na gawin. So, it can affect with the relationship with Juana. So, ganun din kung si Juana, ganun din magsulat. So, parang bahala na, mangyari. O kung hindi tayo magkaintindihan, o sige, separate ways. Pero, hindi yan ang direct approach sa problema. So, you can look into your subconscious and correct its influences. So, based on my practice, ang dami ng mga mag-asawa or mag-boyfriend na natulungan ko sa pagbago lang ng signature nila, and they are living happily hanggang ngayon. So, yung minention ko with kanina about anima and the animus, dito yan makikita. Yung sa kay Juana, dito, ito kasi yung influence ng masculine person sa kanya. And ito yung influence ng feminine person sa kanya, or sabihin natin mother figure, father figure. Ganon din kay Juan. So kung overemphasize ang J, it means magiging mas dominant yung pagkalalaki ng isang babae. So dito naman sa stroke ni Juan, kung dominant yung stroke ng A, which is the mother figure, mas maging more dominant din yung pagkababae ng isang lalaki. Or kung halimbawa ang A dumikit or nag-overlap sa J, ang ibig sabihin niyan, may malaking influence yung mother ni Juan sa kanya. So
pwedeng magkaroon ng idea na he is a mama's boy or he is a mother's boy, parang something like that. So, ganun din si babae. Kung halimbawa ang J influences with J or the other characters of her signature, parehas din. Si Juana magiging daddy's girl or paboritong anak ng tatay, parang something like that. So, kaya sa signature, hindi dapat nagkakaroon ng overlapping or superimposing or crossing sa signature. So, in our future videos, mga third part siguro or last part, i-discuss natin yan isa-isa. So, sa ngayon, hanggang dito lang. Dito lang natapos ang part 2 ng discussion natin para sa mga tips paano pagandahin at pasiglahin ang buhay pag-ibig sa pamamagitan ng paggawa o pagbago ng pirma o signature. So, para ma-inspire pa ako para gumawa ng mga marami pang videos, please like, share, and subscribe. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po.